With the leading prayer of the beloved Normal Evangelist Pastor Wilson Almeida, we come to the throne of grace of God. Hallelujah. Once again, Lord, hallelujah. Let me bring thy message of God with power and anointing, O God. Hallelujah. For without thee, I can't do anything by myself, O God. Bless the word of God, and remove all hindrances in our midst, O God. In the mighty name of Jesus, and by the power of darkness, the Bible just lives in this classic, opposing spirit, be bruised in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. At may mga tayo po ay upo na mga binpan. Praise the Lord. Hallelujah. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our there is Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the mighty God, and the Creator of the universe. And give double honor and respect to the man of God, our beloved Normal Evangelist Pastor Wellness Almeida, the end-time prophet of the loving God, as beloved children-in-laws, grandchildren, great-grandchildren, and we remember and treasure the blessed memory and teachings of our beloved Normal, Assistant Pastor Len Almeida. And a pleasant morning to everyone. Amen. Purihin po ang ating pinakamalapay na Jesus. Salamat sa ating malapay na at muli tayong pinagsama-sama ng ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At sa pagkakataon ito naman, ating napumbuksan ang ating banal na sulatan. Let us open our Bible from the book of 2 Chronicles, chapter 15, verse 7. Praise the Lord. In the book of 2 Chronicles, chapters 15, verse 7. Be ye strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Dito po sa wikang Tagalog. Ngunit magpakalakas kayo at huwag manglata ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihin. Amen. Amen. Keep working for the Lord, because your works will be rewarded. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay patuloy na gumawa sa ating mga Panginoon. Amen. Sapagkat itong ating ginagawa, may naman ito ay hindi magiging baliwala. Amen. Amen. Praise the Lord. At katulad ng sinasabi naman ng kasulatan, ating mga gawa ito ay gagantihin ng ating pinakamahal. Amen. Patid natin may mahal na tayo ay naglilingkod sa tunay na Diyos. Praise the Lord. Amen. Hindi patay ang ating pinakamalapay noon. Amen. Amen. Hindi katulad ng araw nang tayo po ay nasa reliyon at tayo ay tumatawag, sumasambit sa napakaraming Diyos, ngunit walang katugunan sa ating mga panalangin. Amen. Amen. Ngayon, mga ibang napakaliwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang Diyos na ating pinaglilingkuran na itinuro ng ating beloved Normal Evangelist Pastor Wellness Almeida, ating beloved Normal Assistant Pastor Len Almeida, beloved Mama there, and the beloved children, the Almeida family, na ang Diyos ating pinaglilingkuran ay buhay na buhay. Amen. Mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay patuloy na sumasama sa atin, mga minmahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kaya, mga minmahal, huwag tumigil sa paggawa sa kalooban ng ating pinakamalapay. Huwag titigil sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Amen. Dahil natural, pag tayo ay tumigil sa paglilingkod sa malapay noon, titigil din yung mga pagpapala. Amen. Yung proteksyon, yung kapayapaan sa puso at isipan na ating iniasam na wala sa mundong ito. Amen. Ang tunay na kapayapaan, mga minmahal, ay matatagpuan lamang sa ating pinakamalapay noon. Dahil siyang Prince of Peace. Amen. Hallelujah. Siya ang prinsipe ng kapayapaan.
Kaya pag tayo ay maglingkod sa Diyos, natural, mga minmahal, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan, katulad ng ating nararanasan ngayon, mga minmahal. Amen? Yung ating mga kahinaan ng araw, mga bisyo, ating mga batasan ng araw na hindi kinalulugdan ng ating pinakamalapay noon, hindi tayo naging kalugod-lugod sa ating pinakamalapay noon. Ngayon, tinanggal ng ating mabait na Diyos at ating nasusunod ang kalooban ng ating pinakamalapay noon. Amen. The mystery of His will. Pag sinabing mystery, mga minmahal, hindi mo yan basta-basta makikita. Dahil yan ay nakatago. Kaya nga mga minmahal, may mga tao na katulad sa atin ng araw, tumatawag tayo sa Diyos, dumadalangin sa malapay noon. Pero walang katugunan ng ating mga prayers. Bakit mga minimahal? Hindi natin nasusunod ang kalooban ng ating pinakamalapay noon. Amen. At tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng propeta sa ating kapanahonan, ng pastor na nagbigay sa atin ng spiritual wisdom, spiritual knowledge. Amen. Pastor na galing sa puso ng ating pinakamalapay. Natural, mga minimahal, dahil galing sa puso ng ating pinakamalapay noon, ang tinuturo ng tunay na pastor, ng ating beloved pastor, ay kalooban ng ating pinakamalapay ng Jesus. At dahil ito ay kalooban ng ating pinakamalapay, yung aral na itinuturo ng ating mga magulang sa ating pinakamalapay noon, mga minimahal, galing sa ating mabait na Diyos, yung aral na yan, mga minimahal, ay may dalang pagpapala. Even may akibat na pagpapala, blessing, material blessing, financial blessing, physical blessing, amen? Pinagagaling ang ating karamdaman, mga minamahal, at higit sila, spiritual blessing. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kaya huwag titigil sa paggawa sa kalooban ng ating pinakamalapay. Patuloy tayo, mga minamahal. Amen? Dahil lahat po ito ay recorded sa ating pinakamalapay. Time will come, mga minamahal. At ngayon, mga minamahal, tayo po ay nag-aani na ng mga pagpapala mula sa ating pinakamalapay na Jesus. At higit sila dating ang araw, ang pinaka-the best na blessing, pagpapala, ay ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Buhay natin dito, pansamantala lang yan. Matatapos yung buhay natin. Even walang nakakaalam. Napaka-exit ng buhay ng tao. Ngayon, malakas. Malaman na lang natin, bukas, makalawa, wala na. Ganun lang buhay ng tao. May katapusan. Pero sa piling ng ating pinakamalapay na Jesus, yun ang napakaganda. Wala ng kamatayan. Diba? Wala ng karamdaman, wala ng problema, wala ng pag-uusig, wala ng kalungkutan. Amen. Fullness of joy, fullness of blessing. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. At dito makita po natin, minamahal, ang isa sa pinaka-illustration, mga minamahal, dito sa Book of Luke, chapter 19, verse 7 to 9. The Gospel according to St. Luke, chapter 19, verses 7, 8, and 9. 7. And when they saw it, they all murmured, saying that this was granted to be guest with a man that is a sinner. 8. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. 9. And Jesus said unto him, This is the day salvation comes to this house, for as much as he also is a son of Abraham. So, wikang Tagalog. 7. At nang makita nila ito, ay nangabulong-bulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. Sa 8. At si Zacchaeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-ari ay ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sakalit nakasingil ako, may daya sa kanino mang tao, ay sinasauli ko ng makaapat. Sa 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon,
ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay Jesus. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Si Zaccheo ay siya po ay mananingil ng buwis sa kanyang kapanahunan. Amen. At sa banal na kasulatan, mga minmal, si Zaccheo ay isang taong makasalanan. Sa atin, mga minmal, sa paningin ng tao, pag ang taong makasalanan, napakalayo sa kanyang kaligtasan. Amen? At sa paningin ng tao, ang taong makasalanan, walang puwang sa langit. Amen. Amen. Pero makikita po natin mahal na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay punong-puno ng habag. Amen. Ang pamamaraan ng tao ay hindi pamamaraan ng Diyos. Amen. 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 Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi pamamaraan ng tao. Kaya makita mo si Zaccheo na kahit siya ay makasalanan, ngunit ang malapay doon, sabi ka na ba ng kasulatan, ng ating puso't isipan, ito ay nakikita ng ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Sabi nga naman ng kasulatan, hindi pa man lumalabas sa ating bibig yung gusto natin sabihin, alam na ng ating pinakamalapay noon. Ganon ka makapangyari ng ating mabait na Diyos. Amen. Kaya si Zaccheo, mga matiyay taong makasalanan, nung mapakinggan niya ang pangalang Jesus sa kanyang katuwaan, amin mahal, para lang makita niya ang ating malapay noon, siya po ay umakyat sa isang puno sa sycamore tree para lang makita ang ating pinakamalapay na Jesus. Ano ba ito si Jesus? Ano ba ito siya? Yun lang ang kanyang ninanais, mga minmal, na makita ang ating pinakamalapay noon. Pero doon pala, mga minmal, natuwa na ang ating pinakamalapay na Jesus. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Dahil sabi naman ng kasulatan, si Zaccheo siya ay isang balit na tao para makita niya malapay noon. Dahil napakaraming tao, umakyat siya ng isang puno, mga punong kahoy. At dahil doon, tinawag siya ng malapay noon, Zaccheo, bumaba ka, bilisan mo, at ako'y papasok sa inyong bahay. Sabi ng mga tao, bakit ang malapay noon pupunta doon sa taong makasalanan? Amen. Hindi nila alam, mga minmal, na si Zaccheo ay magpapakumbaba at magsisisi. Amen. Purihin ang ating pinakamalapay noon. Praise the Lord. Kaya nung nandun na sila, mga minmahal, anong sinasabi ng banal na kasulatan? At nang makita nila ito ay nangagbulong-bulungan, silang lahat nagsasabi siya ay pumasok sa nananuluyan sa isang taong makasalanan. Ito yung sabi ng mga tao, mga minmahal. Ngunit sa verse 8, sa versikulo 8, at si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. Kung sakalit nakasingil akong may daya sa kaninumang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. Dahil doon, mga minmahal, sinabi ng malapay noon at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya ay anak din naman ni Abraham. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Imagine, mga minmahal, taong makasalanan, makasasala, pero dahil doon sa kanyang ginawa, amen? Dahil doon sa kanyang ginawa, mga minmahal, na sinasabi ni Zaccheo, Panginoon, narito ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. Yung kalahati ng kanyang kayamanan ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kaninumang tao, ay sinasauli ko ng makaapat. Dahil doon, mga minmahal, sabi ng malapay noon, narito ngayon, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Imagine, kaligtasan, hindi mababayaran. Amen. Amen.
Hindi maliit na bagay yan, mga minmahal. Dahil sino mang pinakamayamang tao sa buong mundo ay hindi kayang bayaran ang kaligtasan. Amen. Walang sino mang pinakamayaman sa buong mundo na pwedeng bilhin ang kaligtasan. Wala. Amen. Ngunit dahil sa ginawa ni Zaccheo, mabuting bagay. Amen. Dahil doon, mga minmahal, ang Diyos ay nalugod sa kanya. Amen. Sabi ng malapay noon, ngayon, dumating sa bahay na ito ngayon, ang kaligtasan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay. Ibig sabihin, mga minmahal, pag tayo ay gagawa sa kalooban ng ating pinakamalapay ng Jesus, mga minmahal, anumang mga bagay na ating gagawin, kung ito ay kalooban ng ating pinakamalapay ng Jesus, mga minmahal, lahat po yan ay hindi makakalimutan ng ating pinakamalapay noon. Nakikita yan ng ating pinakamalapay noon. At ang Diyos ay magbibigay ng ganti sa bawat isa sa atin. Amen. Yan po lagi ang ating iisipin. Amen. Minsan, mga minimahal, dumarating yung punto, mga minimahal, bilang taon, minsan bumababa yung ating panampalataya, di ba? Lalo na pag dumarating na sa sitwasyon na tayo ay sinusubukan na. Trial sa financial, trial sa physical. Amen? Minsan nagkakaroon tayo ng katanungan, bakit kung buhay ang Diyos, bakit naging ganito ang aming buhay? Amen? Bakit para bagang yung pagpapala parang ang layo sa amin? Amen? Hindi mo alam na ikaw ay sinusubukan na ng ating pinakamalapay ng Jesus. Sabi ng banal na kasulatan, the Lord trieth the righteous. Sinusubukan ng malapay ang matuwid. Katulad ni Job, perfect. Pag sinabing perfect, ay talagang walang kasalanan. Amen? Matuwid sa harapan ng ating malapay sa kanyang kapanahunan. Pero grabe ang pagsubok na dumating kay Job. Amen? Buong katawan niya, mga inumahal, puno ng karamdaman ng sugat. Pati yung kanyang mahal na asawa, inusig siya. Gusto niya, mga minimal na, gusto ng asawa ni Job, mga minimal na itakwil ang malapay noon. Pero sabi ni Job, maglilingkod ka lang ba sa Diyos kung may pagpapala? Kung walang pagpapala, hindi ka na maglilingkod sa malapay noon. Ganun dapat yung mga Krisyano. Hindi lang tayo magpapasalamat sa Diyos maglilingkod kung may makapagpapala. Kung dumating na yung sitwasyon na tayo ay nasa trials na, amen? Hindi na tayo magpapasalamat sa Diyos. Alalahanin natin may naman na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, nandyan lang palagi. Amen. Katulad ng ating mga kapatid, ng kanyang beloved wife, sinubukan, karoon ng sakit na lupus. At sa kanyang patutuo, may naman na masagila ng konti. Mamin man talagang mamibilipit na sa sakit. Amen. Di basta-basta yun. Nawawala na sa sarili. Diba? Kung i-picture out mo yung sitwasyon, ay talagang 50-50 na yung buhay. Amen. Pero sa Diyos, walang imposible. Ano yung nakuha niyong punto sa kanyang patutuo, mga minman? Na kahit na gano'n ang sitwasyon, excuse me, palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Kahit gano'n ang sitwasyon ng kanyang beloved wife, na grabe ng karamdaman, nawawala ng sarili, pag gano'n ikaw, asawa mo, hindi mo laban ang gagawin sa gano'ng sitwasyon. Magpapanik ka na. Amen. Pero dahil tinuruan tayo ng ating beloved parents in the Lord, in the time of trouble, the Lord says, call unto me, and I will answer thee, and show the great and mighty things which thou knowest. Anong ginawa niya, mga inumahal? Sabi ng kanyang beloved wife, ibigay mo lahat ng, ano yun, sweldo? Lahat po ng pag-aari, ng pera meron kami. Ng pera? At itira lang pera? Ang hirap nun.
ibigay mo. Yun ang ginawa ng kanyang beloved husband. Noong time na yun, yung kanyang beloved wife, nasa balik na karamdaman, hirap na. Tapos, sa ganong sitwasyon, mga imal, napakahirap yun. Mayroon silang 2 anak, maliit pa na anak, nagdididi pa. Amen. Pero yun ang sabi ng kanyang beloved wife, yung kanyang mahal na asawa na ang sitwasyon napakahirap na, ibigay mo lahat. Ibigay mo. Medyo nag-alinlangan pa ang ating mga kapatid. Binawasan niya dahil para lang may pambili ng gatas para sa kanyang anak. Pero umiyak yung kanyang beloved wife, bakit mo binawasan? Ibigay mo lahat. Gumawa siya ng paraan para mapunuan yung nawala. Mga minamahal. At ito nga ay ibinigay niya sa ating mahal na Panginoon. Ano ang resulta? Yung kanyang beloved wife na 50-50 na, hindi ka panipaniwala, pero sa Diyos, walang imposible sa ating Praise the Lord. After you have done the will of God, you might receive the promise of God. Ano ang resulta? Walang gamot, walang bayad, pinagaling, instant ng ating pinakamalapit. Praise the Lord. Ang lubusan para natin ang ating pinakamalapit. Everybody say, praise the Lord! Sino ang gumawa niyan? Sino nagpagaling? Hindi tao, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hallelujah. Yung ating ginagawa, hindi yan makakalimutan ng ating pinakamalapay. Amen. Katulad ng aking beloved wife, kami mahal. Alam niyo nung, hallelujah, nung mga nakarang taon na kami ay na-assign dito sa Dubai, yung aking beloved wife nagkasakit din. Hindi alam ng mga kapatiran. Akala nila, yung kumbaga, yung pangyayari, akala nila may ganun lang, pero hindi nila alam na yung aking beloved wife, hindi na makatulog, hindi na makakain. Kaming dalawa lang doon sa quarter namin, hindi nila alam yun. Kami mahal. Eh, siyempre, hindi naman kami nagpapakita na ganun yung sitwasyon. Manghihina yung kapatiran. Pero, hallelujah. Pagdating namin sa quarter, aking beloved wife, umiiyak. Pati ako umiiyak na din dahil, siyempre, dalawa lang kami. Kami nung sabi niya, hindi na siguro ako makakauwi. Hindi na ako makakauwi ng buhay ng Pilipinas. Grabe ang sakit ng kanyang tiyan. Grabe mga kami naman. Hanggang naisipan niya, sabi niya, sweetheart, kami wala naman kami trabaho. Amen? Wala naman kami trabaho dito. Sabi niya, yung blessing ko, yung blessing na worker, may blessing mga kami, may sweetheart, yung blessing ko lahat, ibigay ko sa mahal na Panginoon. Sabi ko, sige, kung yun ang nasa isip mo. At ang blessing niya, tuwing may blessing niya, tuwing may blessing, binibigay niya sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Anong resulta? Ang kapurihan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tumawag kami sa mga beloved children ng ating beloved Paris in the Lord. Ganun yung sitwasyon. Sabi ni beloved Minister Belmore, Ati, okay na pinag-pray na yan, ating beloved pastor. Nung marinig yan yung sinabi ni beloved Minister Belmore, biglang natuwa ang aking beloved wife. Umiyak, mga man. Dahil doon, kahabagan ng malapay ng kapurihan sa ating pinakamalapay ng Sus, yung pananakit ng kanyang tiyan, hindi siya makatulog, sumasakit, mga minamahal, hindi makakain. Hallelujah. Pinagaling ng ating babae na Diyos. Kaya nung umuwi kami sa Pilipinas, nagtaka yung mga kapatiran, bakit ang payat mo, Mr. Wing? Hindi na alam, nagkaroon ng karamdaman. Kaming dalawa lang nakakalam. Habang nung time na yun, habang siya umiiyak, in-encourage ko siya may mahal. Binibigyan ko ng mga versikulo. Ang Diyos natin ay buhay. Hanggang ngayon, buhay ang malapay. Kaya yun ang naisip niya may mahal.
ang lahat ng blessing niya. Imagine, magkano lang yung blessing namin. Amen? Binigay niya lahat sa malapay noon. Hallelujah. Anong resulta? Pinagpala, pinagaling ng ating Praise the Lord. Amen? Pag tayo ay gagawa sa kalooban ng ating malapay noon, hindi yan makakalimutan ng ating pinakamalapay na Diyos. Nakikita yan ng ating pinakamalapay noon. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang ating mabubuting gawa sa ating pinakamalapay noon. Na ating ginagawa, mga minmahal, hindi yan makakalimutan ng ating pinakamalapay na Diyos. Yung palagi ang ating isipin, mga tayo ay gumawa sa ubasan ng ating pinakamalapay noon. Itong paglilingkod natin sa ating pinakamalapay noon, itong paghahayo natin, mga minmahal, anuman ang katungkulan natin, hallelujah, sa gawain ng ating pinakamalapay noon, ipagpatuloy natin yan, mga minmahal, hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Purihin ang ating mabait na Diyos. Anong sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10? Hallelujah, praise the Lord. To the book of Hebrews, chapter 6, verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko, upang limutin ang inyong gawa, at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon, nagsipaglingkod kayo. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Hindi yan makakalimutan ang ating pinakamalapay na. Ang tao nakakalimot sa mga pangako. Pero ang Diyos, kahit kailan, hindi marunong magsinungaling ang ating pinakamalapay noon. Gagawin ang ating malapay noon. Ano ang kanyang sinabi? Ano ang kanyang pangako? Ito ay mangyayari at mangyayari kung ikaw lamang, tayo lamang ay patuloy na gagawa sa kalooban ng ating pinakamalapay na Diyos. Amen. Ganyan kabuti ang ating mabait na Diyos. Dito po sa Ephesians chapter 6 verse 8. Praise the Lord. The epistle of Paul to the Ephesians, chapter 6, verse 8. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Ito po sa wilang Tagalog. Yamang napag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus, mga. Tingnan nyo, yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Lahat ng ating ginagawa, mga minmahal, amen? Gumawa ka ng kabutihan sa ating mabait na Diyos. Amen? Gagantihan ka ng ating pinakamalapay ayon sa ating ginawa, mga minmahal. Amen? Dahil lahat ng ating ginagawa sa kaubasan ng ating pinakamalapay, ito ay nakikita ng ating mabait na Diyos. Amen? Dito sa Revelation chapter 2 verse 2, last verse na po natin, mga minmahal. The revelation of St. John chapter 2 verse 2. I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, has found them liars. Sa wikang Tagalog, nalalaman ko ang inyong mga gawa at ang iyong pagpapagad at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila hindi ngayon, at nasumpungan mo silang pawang hulaan. Amen. I know thy works and thy labor and thy patience. Amen. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Amen. Nakikita yan ang ating pinakamalaki. Hallelujah. Kaya huwag manghina, huwag ma-discourage. Ipagpatuloy natin, mga minmahal, itong ating ginagawa sa ubasan ng ating pinakamalaki. Di ba? Ating beloved pastor, mula noon hanggang sa siya ay pinagpahinganan ng ating pinakamalapay noon. Amen? Sa kanyang sitwasyon. Hallelujah.
ipinakita niya, mga minamahal, walang pag-aalinlangan sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon ni kamatayan sinuong ng ating beloved pastor Amen. upang lamang ipakita sa buong mundo kung gaano katotoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran at totoo naman mga minamahal. Amen. Hallelujah. Bagamat ang nasa isipan ng mga tao, mga minamahal, ng ating beloved pastor sa time na iyon, mga minamahal, nung sila ay nasa talipaw, hulo-sulo, sila ay mapapahabak. Hallelujah. Yun ang inaakala nila, mga minamahal. Hallelujah. Subalit ipinakita ng ating mahal na Panginoon na totoo siya. Totoo ang pangako ng ating pinakamalapay noon. Nasa napakahirap na sitwasyon, mga minamahal. Hallelujah. Ito ay para sa atin nagkaroon ng aral, mga minamahal. Amen. Nagkaroon tayo ng, nakapulot tayo ng mga aral. Amen. Ginawa ng ating beloved pastor na dapat hindi po tayo dapat mag-aalinlangan. Amen. Ipagpapatuloy natin, mga minamahal, itong ating naumpisahan dahil napakalapit na pagbabalik ng ating pinakamahal na Jesus. Napakasarap na tayo ay kukunin ng malapit na buhay. Yung tinatawag na rapture. Amen. Hallelujah. Hindi na dadaan ng libingan. Buong-buo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapit na Jesus. Hindi natin alam, ngayon, mamaya, bukas, babalik na ang ating mabait na Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, itong ating ginagawa, ito rin ay paraan ng paghahanda sa pagsalubong natin sa ating mabait na Diyos. Para pagka natin ang ating pinakamalapit na Diyos. Amen. Magpakalakas kayo at huwag manglata ang inyong mga kamay sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihin. Amen. Purihin ang ating pinakamalapay noon. At sapagkat ang ito may maatin na pong awitan ng ating malapay noon. Maraming maraming. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, sa'yo natagpuan, tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang, ayan ngayon bukas, kailanman samba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ang puso ko, manahis mo. Hanggang kitang pupurihin, hallelujah, sasambahin, buong laman ang puso ko, manahis sa'yo. Isa pa, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, at sa'yo lang natagpuan, tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang, kaya ngayon bukas, kailanman pagsamba ko, iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong
Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inasa. Yes, God, sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lang. Praise the Lord. Pagsamba ko'y inaalay, walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Ang laman ng puso ko ito, babalagi sa'yo, walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo aking inasa. Pagkat sa'yo lang natagpuan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. At ngayon bukas, kailanman pagsamba ko'y aalay, walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Ang laman ng puso ko ito, babalagi sa'yo, walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Hallelujah. Laman ng puso ko ito'y babalagi sa'yo, walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Laman ng puso ko ito'y babalagi sa'yo, walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko ito, babalagi sa'yo. Kung laman ang puso ko ito, babalagi sa'yo. Hallelujah. Purihin ang ating babay ng Diyos, mga naman. Gaano natin kapinagpala ng ating pinakamalapay na Diyos. Sabi namin dahil tao, mga minumahal, akala ng tao, pag ang tao namatay, tapos na ang problema. Pero hindi nila alam na pag ang tao
Hindi naglinggo sa Diyos. Pag namatay ang tao, impyerno ang pupunta. Where worms died not, and fire is never quenched. Kakatakot. Subalit, mga minmahal, bago dumating yan sa ating buhay, yan ang tawag ng kamatayan na kinatatakutan ng buong mundo. Tayo ngayon ay tinawag ng ating Malapaynon, ginawang anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating ina. Kaya sa mga bisita, mga minmahal, mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Katulad natin, mga minmahal, sa inyo, mga OFW, na dahil gusto nyo pumunta ng abroad, agad-agad kayo ay makakapunta lang. Hindi. Diba kailangan pa natin yung requirements. Kailangan natin ng pasaporte. Kailangan natin yung valid ID. Iba pang mga requirements. Mga minmahal. Hallelujah. Bago tayo makapunta ng abroad, mga minmahal. Bago tayo bibigyan pa ng visa. Amen. Yan ay dito lang sa mundo. Okay, ikaw ay pupunta ng ibang bansa. May requirements. Lalong-lalo na sa ating paglilingkod sa Malapaynon, sa langit. Dahil ang langit ngayon ay lugar ng kapayapaan, fullness of blessing, fullness of joy. Amen. Wala ng kalungkutan, wala ng kahirapan, higit sa lahat wala ng kamatayan. Amen. Kaya, unang reglamento, pananampalataya. Kinakailangan tayo ay sumampalataya na merong nag-isang Diyos lamang, walang iba kundi ang ating pinakamalapay na Diyos. Siyang namatay, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay matubos sa ating mga pagkakasala. Walang iba kundi ang ating pinakamalapay na Diyos. Ang pangalawa, itong tinatawag na pagsisisi. Sabi ni Apostol Pedro, magagsisi kayo at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at inyong tatanggapin ang kaloob na Espiritu Santo. Ngayon tayo ay nagsisisi na. Gusto mo na magsisi? Tayo ngayon ay lalakad na sa kalooban ng ating pinakamalapay. Iwan natin yung buhay baka sanlibutan. Ang pangatlo, itong tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sabi ng Malapaynon kay Nicodemo, isang pare, Nicodemo, you must be born again. Except a man be born of water, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So you must be born again. It is a must. Amen. Kailangan ipanganak ang tao. Spiritual na kapanganakan. Ilulubog sa tubig. Seconds lang yun, mga minmahal. Para tayo ay mahugasan sa ating mga sala. Dahil ang bautismo ito ay simbolo ng paglibing ng ating lumang pagkatao. At yun ay ikaw ay lalakad na sa panibagong tao. Yun ay yung tinatawag na born again. Amen. At ang pang-apat, ang Malapaynon ang gagawa, yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Pag ikaw ay nabautismo ng Holy Spirit, ikaw na ang pinakamapalad na tao sa buong mundo. Dahil ikaw ay meron ka ng tatak, which is the Holy Spirit. According to Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Kaya ngayon ating mga kapatid na matapat na naglilingkod sa Diyos, binabaril, tinatamaan, pero ang himala ng Malapaynon, hindi tumatalab yung bala. Bakit? Meron kang kapangyarihan. Over ang Malapaynon. Meron kang Holy Spirit. You will receive power after that. The Holy Ghost is come upon you. Kaya, pagkatapos yan, yan ay unang hakbang
hakbangin pa lang ng ating paglilingkod sa Malapay, no? Magpapatuloy tayo ngayon sa paglilingkod sa Malapay, no? Amen? Katulad inyong abang lingkod, sa kabagan ng Malapay noon, ang kapurihan sa ating pinakamalapay noon, ako ay umaabot na ng 41 years sa paglilingkod sa ating pinakamalapay. Mula na masita ko dito, year 1983, up to now, mga iba, tayo po ay patuloy na kinakabagan ng Malapay noon. Dahil yan ang sinasabi ng banal na kasulatan natin pong ipagtatrabaho ating kaligtasan hanggang sa pagbabalik ng ating mabait na Diyos. Amen. Sundin niyo po ang panalangin ito, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay. Pinakamahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa mga oras na ito. Pinakamahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay at aking tagapagligtas. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Gawin mo po ako tunay mong anak sa salita at sa gawa. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po ako sampo ng aking mga mahal sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po ay magalangin sa inyo. Maraming salamat po. Pinakamahal namin po Jesus. Sa kaluwang ito at tumanggap sa iyo, mga Panginoon. And through the living prayer of all the beloved Normal Evangelist, Pastor, wellness not all matter, you're in time practical, talagang kumalapay na ito ay hindi una at huli na kanyang pagkakakilala sa iyo. Pagkos malapay ito nawang simulay upang ikaw ay kanyang paglingkuran hanggang sa iyong pagbabalik malapay no. Matawarin mo po siya sa kanyang mga kasalanan, gawin mo po siyang tunay mong anak, salita at sa gawa, isulat mo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, iligtas mo po siya sampo ng kanyang mabal sa buhay, pagpalain mo po siya malapay noon. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Happy na po kayo makabalik sa inyong kinaupuan. Tayo po yun ako na may sa ating mga pangailangan, inyong mga prayer-request, spoken request. Tayo po yung magkaisa, sabi ng Kasulatan, 2 at 3, nakakatipon. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Kaya huwag mag-alilangan by faith, mga imal. Hallelujah, ating pong idudog sa ating mabait na Diyos, ating mga kahilingan, yung mga karaingan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, sa po, panalangin ng ating bilang pastor. Tayo po ay manalangin sa ating mahal na Panginoon, mga imal. Hallelujah. Mabuti kila mamaw Diyos, mga pangyarihan sa lahat, ang banal sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Narito kami malabay dumadalangin sa iyo, Diyos. Patawarin mo kami sa iyo, pagkukulang, pagkakasala. Through the living prayer of the beloved Normal Evangelist, Pastor Will Start ang battle in time. Prophet of God, pagpalain mo ang mga beloved brethren, malapay lutasin mo ang mga problema, pagalingin mo ang mga karamdaman, higit sa lahat, paghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik, pagpalain mo kami lahat na sa mga oras na ito, maging kalamamal sa buhay, kalamang unsaved loved ones, malapay noon, bigyan mo ng pagkakataon na makalapit sa iyong panan, makasama namin sa paglilingkod sa iyo, hanggang sa iyong pagbabalik, pagpalain mo kami sa lahat ng bagay, pinakamahal namin pa Jesus. Ito pong aming samot panalangin sa mga pangarayang pangalan ni Jesus. Amen. Hindi na po kayo may patong ang inyong kanang kamay sa inyong ulot, ang isang kamay sa parte ng inyong katawan. As a point of contact, may balay niyo pong i-mention ano pong inyong karamdaman at sama-sama po natin palayasin sa pangalan ni Jesus by faith. Hallelujah. Ang dakilang maon Diyos, mga Panginoon sa lahat ng mga sa pangalan ni Jesus, through the living prayer of the beloved Normal Evangelist, Pastor, well as that ang written, Prophet God, si mga pangalan sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sa way, lahat ng ulit, damas ng ulit, ay kamanyan right now, Lord, the family, sickness and diseases, Jesus, ang daman sa ulo, din sa pressure, members of cancer, leukemia, asthma, diabetes, I come on you, Jesus, be healed, be the problem of soul, fast, be healed, so don't the soul is from the weaknesses, the soul is in the mighty name of Jesus, be healed, blessed, in the mighty name of Jesus.
Jesus. At bilang pananampalataya may mahal, atin na pong babanggitin ng hallelujah praise the Lord ng tatlong beses kasama po ang pagtalon. Sabay-sabay po tayo may mahal. Say, hallelujah. Pagkita natin mabait na Diyos, dito po tayo nagtatapos. Pagmimahal, lahat ng pagpupuri, paglalakila, paglumalhati, pagpaparangal, pagsamba, na wala mo sa ating mabait na Diyos, sa ating pinag-amahan ng Kristo.